katawan bago tinatawag natin mag-plateau, bago sumunod. Okay, tandaan nyo, gusto kong pasunurin yung katawan niya sa gusto mangyari. For example, gusto ko lang mangyari for you, hindi mo na ikaw. For example, gusto ko siyang mag-muscle o by body fat. Gagawin niya to, gagawin mo yan consistently 4 to 5 weeks. Tuwing kailan ako nagpapa-update sa'yo? Ilang linggo. Pag nag-prep tayo. Guys, ito natural athlete ko. Moving driver siya. Lumapit siya sa akin like 6 months ago. Wala siyang alam. Gusto niya mag-compete. Nanalo na siya. Nakailang laro na sa akin. Ilang panalo? Pasok sa top 3. Tatlong panalo. Kasi moving siya, yung budget niya talagang restricted. So wala siyang choice. Sabi ko is either gawin mo to, kung hindi mo kaya gawin, wala tayong magagawa. Chicken breast, saka rice. Nangin na kinakain niya, hindi na kailang panalo siya. Natural athlete yan guys ha. Walang steroids yan, walang supplement kasi na moving eh. Diba? So hindi hadlang yung mahirap tayo. Kaya hindi mo magawa. Ito ang hadlang. Ito ang kalaban mo, sarili mo lagi. Wala kayong kalaban. Hindi nyo kalaban yung tao na sa paligid nyo. Kalaban yung sarili nyo. Tangina, hindi ko na kaya kainin yan. Eh, gusto mo manalo, di ba? Pag gusto mo, di ba? O ngayon, nakaprep siya sa akin 7 weeks out. Eh, kung pwede ko lang pakita kakao na nagsimula tayo eh. Diba? Okay? 4 to 5 weeks. Kaya update niya sa akin, 4 weeks. Kasi in 4 weeks time, makikita ko kung sinunod ko yung mangyayari. Doon magbabago yung katawan. Doon din siya hihinto. Ang tawag din sa plateau. Familiar kayo sa salitang plateau, di ba? Plateau meaning wala na nangyayari. Nag-stagnant ka na. Ibig sabihin nun guys, yung katawan mo nag-adjust na doon sa binago mo sa maintenance. Kasi mag-a-adjust yung katawan eh. Ngayon, gusto pa niya mo ba yung body fat, doon papasok yung tinatawag natin deficit calories. Okay? Babawasan ko ng 250 yan. 250 calories and then uulitin ko to. So most likely, bababa na naman to. Diba? Susundan nyo? Yung katawan niya, susunod na naman dun. Kasi magso-survival mode yan. Kumbaga, ito yung training, tapos dinagdagan ko pa siya isang araw, ito yung cardio, tapos ito yung pumapasok na pagkain. So anong gagawin ko? Eh, may protein na pumapasok. Ang ganito yung taba. Bababa yung timbang niya lalo. Hihinto yun, pag nag-adjust na siya, naging maintenance na itong calorie deficit. Okay, gagawin niyang maintenance yan eh. Ibig sabihin, mag-shred ka ng weight o ng fats, tapos mag-i-stagnant ka. Doon yun, magiging maintenance mo na naman siya. So pag sinabi yung maintenance, maintain. Mag-maintain ka na naman. Makomplikado. Kasi may marami akong mga estudyante na sumasakit ng ulo nila. Sila mismo sumasakit ng ulo. Kasi magre-request sila sa akin na, Coach, hindi ko kaya masyadong chicken breast, hindi ko kaya masyadong ganito, ganyan. Pag sinabi ko naman, sige, go flexible. Sila naman sumasakit ng ulo. Lalagyan nila ng gatas, lalagyan nila ng chicken thigh, lalagyan nila ng kung ano-ano. Actually, walang problema ron. Kung kabisado nyo, mag-pack. Diba? Ngayon, para makabisado nyo yan, again, parang sa pag-aaral, parang sa pagkukuhan, simula mo na kayo sa basic. Diba? Laging magsisimula kayo sa basic. Kaya nakasulat to. Basic, di ba? So, chicken breast is 30 grams. Protein, 5 grams of fat. 1 scoop whey is 25 grams. Kung totoo yung whey ninyo, ha? Protein. 1 whole egg medium is 7 protein, 4 grams of fat. Okay? 1 egg white is 4 to 5 grams of protein, depende ka na malaking itlog. Tilapia is 22 grams of protein, 2 grams of fat, 100 grams. Bangus is 16 grams protein, 6 grams of fat. Hindi kasama yung tiyan at hindi kasama yung balat. Okay, is 217. Tapos yung fast niya is 48. Ano nyo gagawin yun? So either kunin nyo sa chicken breast, sa whey protein at sa itlog. Doon pa lang makukuha nyo na kagad yan. Diba? Ganun lang mag-convert. So kahit na 500 grams of chicken breast, so sa 500 grams,
Kung 30, may 150 ka na. Kung 500, for example lang to guys, may 500 grams ka na chicken breast, meron kang 150 protein. 270 ang kailangan. Ilan pa kulang? 67. Diba? Pero tandaan nyo, meron na tong 25 fats. Ilan ang kailangan? 48. Hanggang 50 na kamo. Round off. Okay? So, kumuha ka ngayon ng 1 scoop whey. So, meron ka ng 25 protein sa 1 scoop ng whey. So, meron ka ng 175. Okay? Ngayon, kukuha ka ng itlog. Meron kang ilang itlog ang kailangan mo. So, ang matitira sa iyo is ang kalaban mo dyan kung magsawa ka. Which is totoong nakakasawa. Okay, coach, ayaw ko ng isda. Pwede bang chicken thigh? Pag-google ako, 100 grams of chicken thigh. Alam niyo bakit ko pinapag-google? Kasi hindi ko ginagawa eh. Pero pwede yung pag-problema dyan, ang taas ng fats niyan. Around 12 yata eh. 100 grams of chicken thigh. Ilan? 26. Yung fats niya ilan? 14. Kita mo? 14. 26 protein. Guys, skinless to ah. Walang taba. So kung dito mo kukunin, mga problema ka dito. No? Pwede mo adjust. Konti lang dito, mga 300 grams, the rest puro egg whites ka, tsaka whey protein. Gusto mo na marami kang makain, tilapia tayo. Pero ganun lang mag-prep. Pag tinanong niyo ako kung pwedeng lutuin sa mantika yan, hindi pwede kung papasok dito yan. Kaya nauso yung air fry, nauso yung spray oil na 0 calorie, kasi parang hindi na namin iniisip yun. Yung fats from oil dessert. Doon mo malalaman kung gaano kabigat yung kailangan mong buhatin from second set to third set to fourth set para magkaroon ka ng progressive overload. O sinabi kong overload, ibig sabihin, binibigyan ko ng load. Overload din yung chest mo. For example, chest, yung muscle na yan. Overload hindi ng weight, kundi overload ng intensity. Pupunitin ko yung muscle mo. Diba? Paano mangyayari yun? Palihirapan kita. Hindi by lifting 100 pounds tapos 3 reps lang kaya mo. Hindi mag-power lifter na lang tayo. Power yun. Lalakas ka. 6 reps pa baba is power. 6 reps pa taas is bodybuilding. Building na tayo. Diba? For example guys lagi nyo nakikita to, dumbbell press. Incline dumbbell press ha. 4, 5, 15, 12. Typical program, tama? Diba? Straight set na ang pagkaintindi ninyo, pabigat siya ng pabigat kasi pababa ng pababa yung reps. Tama ko? Diba yun ang pagkaintindi is 217. Tapos yung fast niya is 48. Paano nyo gagawin yun? So either kunin nyo sa chicken breast, sa whey protein at sa itlog. Doon pa lang makukuha nyo na kagad yan. Diba? Ganun lang mag-convert. So kahit na 500 grams of chicken breast, so sa 500 grams, kung 30, may 150 ka na. Kung 500, for example lang to guys, may 500 grams ka na chicken breast, meron kang 150 protein. 270 ang kailangan. Ilan pa kulang? 67. Diba? Pero tandaan nyo, meron na tong 25 fats. Ilan ang kailangan? 48. Hanggang 50 na kamo. Round off. Okay? So kumuha ka ngayon ng 1 scoop whey. So meron ka ng 25 protein sa 1 scoop ng whey. So meron ka ng 175. Okay? Ngayon, kukuha ka ng itlog. Meron kang ilang itlog ang kailangan mo. So, ang matitira sa iyo is warm-up set yan, di ba?
fill out set ang tawag doon. Para gusto mo magkaroon ng blood flow sa area muna, bago mo banatan, mga 15 reps, 20 reps para maging elastic yung muscle. Let's say hindi ka marunong mag-mobility training, punta ka na sa gym, yan yung program. So 15 reps, magaan lang yan. Kasi gusto mo yung dugo mapunta sa muscle para maging elastic siya, hindi ma-injured. So fill out set ang tawag dito. Ngayon, mag-first set ka. Yung first set mo, gano'n ba kabigat yung bubuhatin mo sa incline? For example, bumuhat ka ng 25 pounds sa incline. Ginawa mo ng 12 repetitions. Okay? Tapos yung third set, which is nakalagay 10, kumuha ka ng 30 pounds. So nagdagdag ka, nag-progress ka. Ginawa mo ng 30. Dumating ako. Patingin nga ako ng 12 reps mo, 25 pounds. Tapos sabi ko, i-push mo nga to 25 reps. Nagawa mo 25 reps. So ibig sabihin, mali ka agad yung 12 reps mo na 25. O tapos ang 30 pounds ka, sa 10 reps, binantayan kita. Bigay mo nga kahit as many as you can. Tapos nag-end up na ibig sabihin, kukuha ka ng weight na wala lang talaga yung kaya mo. Hindi mo na kaya ipakisang. Na walang spot ko ha. Ganun kabigat yung bubuhatin nyo. Yun ang progressive overload. Na-imagine nyo gano'ng kasakit. Diba? Ngayon, kung gusto mo bang bumanat ng isa, ang tawag doon is beyond failure. Yun yung may spot na. Yung walo, magiging siyam. Yun yung halos hindi nyo na kaya, tutulungan na kayo ng spotter mo. Yun ang progressive overload. Okay? Yung pagpili nyo ng weight. Kasi yung iba, nakatakot. Hindi kayo may injured dyan. Kasi hindi naman yan unang set pa lang, hindi nyo na maangat. Diba? Diyan marami nalilito. Paano mag-progressive overload na straight set lang. Okay. Ano pa ibang ways to overload na hindi dagdag ng dagdag? Pero ako ng isang pares ng 25 pounds. Ay, dito pala. Dito ka na lang. Mag-warm up ka muna ng shoulder press ng 15 pounds. Warm up muna, para hindi ka mabigla. 20 reps. Standing shoulder press. Warm up muna. Gawin mo siya ng ano. So guys, nakikita niyo yung tempo niya. Ang tawag dito is tempo. Kung gano'n niya kabilis yan. Okay, kaya ka muna isa pa. Yung galaw niya, ang tawag niya is tempo. So tayo, lahat tayo, iba-iba ng tempo. Yung iba gusto masyadong mabagal. Yung iba mabilis. Diba? Wala tama at mali. Yun yung tempo mo. Okay? So isa pang set ng 20 pounds, another round of set, dagdag ka. Yan. 10 repetitions. I-warm up lang natin. Libre ka na rito isang buwan. Kaso biyahe ka, galing Cavite. Okay. So yun, pinawarm up ko lang siya guys. Ngayon, kuha ka ng 25 pounds, gawin mo ng 10 repetitions ng kung ano yung plan mo siya ginawa kanina sa dalawang set. So yun yung tempo niya guys ha. 25 pounds na tayo. Ngayon, imagine niyo ginagaya niyo siya, gagawin niyo rin. So yung 10 repetitions na yun guys, babaguhin ko yung tempo.